Sa gitna ng kaliwat kanang selebrasyon, dalawang warehouse ang nasunog sa Malabon kaninang madaling araw. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sunog ang sumalubong sa warehouse na ito sa Potrero, Malabon, pasado 1:00 ng madaling araw sa unang araw ng 2024. Kita pa sa mga bintanang ito kung gaano kalaki ang apoy sa loob ng establishmento. Nabalot din ng makapal na usok ang lugar, lalo't sumabay pa ang usok gawa ng mga paputok. Sa tindi ng sunog, nagkulay kahel na ang buong establishmento habang tinutupok ang mga nakaimbak na bike parts. Kwento ng katiwala ng YRY Warehouse na si Jmar, unang sumiklab daw ang sunog sa katabi nilang warehouse na Trend Garment. Tumakbo po ako doon sa may bubong. Hindi nung nakita ko, mabilis na po yung apoy. Galing kabilang side po, sa garments. Sinubukan pa daw nila apulahin ng sunog, pero sadyang mabilis ang pagkalat nito. Dumating po yung amo ko. May dala po kami yung, yung fire extinguisher. Hindi na po kaya yung apoy, kasi mabilis po. Sa taranta ni Jmar, hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas at isa-isang inilabas ang ilang gamit gaya ng tangke ng gasol, speaker, amplifier at drawer ng mga damit. Dumating din ang mga bombero kalaunan para apulahin ang apoy. Naging pahirap sa kanila ang masikip na daan at mga materyales na madaling masunog. Yung content kasi ng kanyang warehouse, yun ang nagbigay sa amin ng difficulty to suppress the fire. Naging issue rin ang supply ng tubig. Kinailangan pang tumulong ng mga bumbero sa mga kalapit lungsod. Halos 4 na oras ang itinagal ng sunog bago na kontrol ang sunog. Hindi naman inaalis ng BFP ang posibilidad na maaring may kaugnay ang sunog sa selebrasyon ng bagong taon. Sir, info kung dahil ba ito sa paputok? We still conducting deeper investigation. This is a warehouse compound. So limited yung mga tao dito. Wala masyadong nagpapaputok dito. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung saang warehouse talaga nagsimula ang apoy. Patuloy pang investigasyon ng ahensya sa kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.